napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. The people we give. Ito pa. Takot na sir ako. Marinig lang sir ako nang ikot ng motor na mabibilis. Ilan pang kaanak ng mga Yun, may Tagalog din. extrajudicial killings o EJ case ang humarap sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Human Rights kaugnay ng anti-drug war ng Ang hirap kasi nito. Alam nyo kung ba't mababasura to? Kasi siyempre, kapag, yun nga, may hearing, okay, may hearing, Duterte, De La Rosa, siyempre, dapat tanungin ng mismong House Committee na yung mga namatay ba na mga kamag-anak nyo sa war on drug nung panahon ni Duterte ay matitinong tao ba? Eh baka mamaya mga adik talaga yan. No? Eh baka mga adik talaga yan kaya namatay talaga sila doon. Ano to? Hustisya para sa mga adik? Gago! Ganun ba? Hindi ko naman sa inuusgahan ho agad yung mga sila nanay doon. Pero ang tanong ho dyan, mga nanay, eh baka yung anak nyo na namatay or asawa nyo na namatay dahil sa war on drug, eh baka talagang addict naman. Ngayon, wag po kayong magtaka bakit sila pinatay. Kasi nga, kapag hindi sila pinatay, makukulong lang sila, kinabukasan, magpapiansa, magbibenta na naman. Diba? Tsaka sa susunod, sabi ni AJ Warriors, galingan nyo ang pag-iyak. Grabe. Grabe ka naman, Ma'am AJ. Hindi porket maganda ka, ganyan ka ng ganyan. Grabe ka naman. Grabe si Ma'am AJ, sama ng ugali, oh. Grabe, Ma'am AJ, huwag kang ganyan. Matatanda yung gabaan ka. Grabe ka, Ma'am AJ, ha? No, umano ka na rin, ha? Umapalag ka na rin, ha? Oh, abante, ha? Asan yung human rights ng KOJ? Si Paklay na. Ayan na. Gago! Oh, asan na nga, abante? Asan yung human rights sa KOJC? Kung human rights din palang gusto nyo. Naku, oh. Sanib pwersa na sila, ha? Dilawan, Pinklawan, Banga... ang tawag sa mga supporters po noon ng pulahan po ang tawag diyan sa kanila. Ngayon pulangaw na. Grabe. Ano? Hostess. Siya, Sir J. Oh, grabe. Yung nagsalita Sir J katabi ni Castro. Kaya nga. Saba Queen pala. Oy, maraming salamat po, Ma'am Daity Bea. Thank you po sa palipad. Maraming salamat po. Oh, sino to? Yan kasi sa Saba, ang nanay ng mga nagaw. Grabe naman kayo. Oh. Ano to? Piskot gyud ang ustisya ng bangag sa palasyo kay ginapalaya nila si Saba. Ay, lako na po. Wala na. Ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa eh. ng nagdaang administrasyong Duterte. Ikwinento ng mga ito ang kinahinatnan ng kanilang mga kaanak at inihayag ang trauma na naranasan dahil dito. Ang ginagawa ko sir nung kasalukuyan na namatay yung asawa ko at anak ko, yung lahat ng damit namin linagay ko sa sako, inangkas-angkas ko yan. Hindi kami sa tabi natutulog. Kasi sabi ko pag niratra tayo, Bunsod nito, iimbitahan na sa susunod na pagdinig ng House panel si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang harapin ang mga biktima ng umano'y EJ Yari kayo case. dyan. Sa ilalim ng administrasyon ng Pag dating bumarap sa presidente, inyo, iyak kayo. inilunsad ang kontrobersyal na anti-drug war kung saan marami ang nasawi sa police operations, gayon din sa umano'y vigilante killings. Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng war on drugs hearing, Lima sa kanyang huling drug case, tiniyak nito na tutulong siyang mabigyan ng hustisya. Ito naman ito na si Hustisya Queen. Wait lang, tignan natin, masid-masid tayo. Baka yun ine-interview dun kanina, lungkot-lungkot. Yung pala, nagpapapicture na dito, ha?
Tingnan natin maigi. Baka nandiyan pala sa tabi-tabi ni Delima. Okay? Wala. Safe. Ang mga umano'y napatay at nakulong sa anyay Peking drug war ng Duterte administration. Kay Ginoong Duterte. Yan na. Ito na. Ito yung susunod na pinakamagandang movie daw ng Pilipinas eh. Kayo ngayon, Ano kayang purpose dito, no? Hustisya. Ang sagwa, parang ano, no? Madalian. No? Parang pinrent lang eh. Oh, hustisya. ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila ang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan. Ay, hindi palayain mo. Dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Samantala, sa isinasagawa namang oversight hearing na Nakulong ka lang, baloktot, masama na ang batas. Tigilan mo kami. So, ibig sabihin, ano ka? Malinis ka, ganun. Tigilan mo kami. Strategy mo nga eh. Ay, nako, tigilan mo. ng House Committee on Appropriations sa budget performance ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, muling naungkat ang kontrobersyal na COVID-19 fund transfer sa procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM mula sa DOH. Sino mo pati, tama, sinusunod na, no? Controversial COVID-19 fund. Transfer sa Duterte admin, muling inungkat. Talagang nag-full blush na po ngayon. Talagang sabi ko sa inyo eh, di ako nagkamali doon sa sinabi ko kanina sa unang video eh, na talagang na sila eh, nagdaretsuhan na eh, nagdaretsuhan na sila. Ganito ha, emergency meeting. Gago. Hindi lang pala sa vlogger, kundi sa buong buong bataan. Buong grupo. Kamara, ewan ko lang kasi hindi naman hawak nila ang Senado ha. Ayun ang pagkakaalam ko, hindi nila hawak ang Senado, Kamara hawak nila yan. Lalo na mga vlogger, syempre. Mga patay gutom yun eh. So ngayon, eto na, full blush na, buta na. Ano yung kanina? Human rights sa drug on war, tapos ito sa COVID naman. Ang lupit. Nagulantang na lahat eh, no? Oo. Sa pagdinig, inisa-isa ng Fraud Audit Office ng Commission on Audit o COA ang resulta ng isinagawa nitong pagsusuri sa COVID-19 fund transfer sa ilalim ng Duterte administration. Kabilang na ang kawalan ng Memorandum of Agreement o MOA. Gayon din ang hindi pagbibigay ng DOH ng kumpletong technical specifications at iba pang standard requirement kaugnay ng COVID-19 items. Maging ang pagkakaloob ng kontrata sa Pharmally Pharmaceutical Corporation kahit hindi ito Si James Kumar to Gago! Akala ko ba na-stroke to? Bakit na-i-interview si James Kumar? Akala ko na-interview to. Ba't andito si James Kumar? Anong klaseng kalokohan to? Ba't na-interview ng COA yan? Nako, hindi yan pwede sa amin. Kapag ganyan ng ganyan, maghiwalay-hiwalay na lang tayo, mga buisit. Ay, Ate Agia, shoutout. Si James Kumar, na-interview nila. Kala ko stroke to nagsumite ng proof of compliance at pagtanggap ng PSDBM ng nearly expired na RT-PCR test kits. For the Department of Health, the first finding that we Ay, Mama noted Irish Fajardo, the shoutout. Department of Health delegated its duties and responsibilities Ay, mga hindi on pa the procurement of nakakapag-yan, personal baka naman. protective equipment Ay, and dito ka, Mama medical Irish. supplies to PSDBM. Mission Olympia, Consequently, the PSDBM procured the Ay, items based on its own parameters and facing that resulted Ang daming problema sa bansa, no? Yung mga old issues na wala namang patutunguhan lahat, yun yung inuungkat nila. Ang saklap.
saklap ng ano natin ngayon, no? Walang kakwenta-kwenta to, sa totoo lang. Mababasura lang naman to eh. Oo. in lapses and irregularities in the procurement. But the price that you have is very, very, very much expensive compared to other countries with the same brand, the same specs, the same technical everything. Tigilan mo kami, dilawan ka. Lol, garin, huwag kami, bala lang. Bakit? Napakamahal sa Pilipinas. You don't use the pandemic as a reason to do corruption. Wow! Putang ina. Tatakbo to. Tatakbo to. Puta, pati COVID corruption. And you don't use the pandemic as a reason to abuse the government, borrow money, and let the Filipino people pay. Ayon kay dating Health Secretary Francisco Duque III, naghain na siya ng kanilang motion for consideration sa Office of the Ombudsman kaugnay ng rekomendasyon nitong sampahan siya ng graft Parang charges gusto kong humarap sa hearing. Parang masarap yung mga pagkain dyan, no? dahil sa issue. This is Ano, now simple. a subject of a pending case with the ombudsman. So I would like to reiterate that we will await the ombudsman's decision on this. All these allegations have already been embodied in the ombudsman case, and to which we filed our motion for reconsideration. Magpapadala naman ang show cause order ang House Committee on Appropriations sa mga dating kawani at opisyal ng PSDBM na isinasangkot sa kontrobersyal na COVID-19 fund transfer, kabilang na rito si dating Budget Undersecretary Christopher Lau at mga kasamahan nito. Dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa Oversight Committee hearing sa kabila ng mga imbitasyon na ipinaabot sa kanila. Inaaniyahan din sa hearing ang kinatawan mula sa Ombudsman. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Grabe, palakpakan. Ang galing nila umarte. Ang galing nila umarte, no? Oo. Ano pa ba yung susunod natin? Oo. Tangin na kasi tumpugo. Yung unang pag-usapan tumpugo na to. Ito na lang. Hindi naman hindi naman departamentong maliit ito eh. Nagkataong Department of Education ito eh. Hindi ko minamaliit yung ibang departamento, pero nagkataong ito, hindi lamang sa laki, kung hindi yung magnitude ng kanyang responsibility. Kung talagang halimbawa, talagang may pinagmulan na ano ito, ba't pa ako pupunta ron, di ba? Oo nga. Sa akin palagay, talagang formal niyang kinikilala na yung pagsasanib ng dalawang puwersa na yun, yun ang naging bahagi at naging factor kung ba't nanalo silang dalawa sa kalagayan na yon, sa pagbibitiw na yon, ang parang agam-agam. Yun sa dahilan. Kaya ako nalulungkot eh. Bakit hindi ka malulungkot? Vice President ito. Ito na, guys. Ito maganda. Wait lang. Ito maganda. Oh, ito na. Kakasabi ko pa lang kanina. Oh, ito na. Harap sa kamera, sina dating Pangulong Duterte at dating Senator Laila de Lima. Pareho kasi silang iimbitahan sa pagdinig tungkol sa mga... Yo. Planado talaga, no? Nagsanib puwersa na. Putang ina, ito lang. Sabi ko sige, ibabalita to eh. Dragon War, COVID-19 na, no? Diba? Yung sa ano pa, meron pa isa eh. Tingnan nyo, bukas sa Makalawa, meron na yun sa confidential fund ni BP Sara, sa 15 billion issue ni Pulong. Marami yan, tignan nyo. Ilalabas lahat nila yan. Dahil nga sa sinabi na ni BP Sara, no? O, tingnan nyo. Puta na, basag to si Dilima pag nagkataon. pag nagkataon si Justicia Girl, si Justicia Queen, ay nako. mga umano'y extrajudicial killings. Nasa frontline ng Binalita na. Marian Enriquez. Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po Tuwa pa yung tumog sa likod eh, no? Alam niyo nabuisit ako dito kay Dilima sa kaartihan niya. Mas nabuisit ako dun sa nasa likod niya. Yung may hawak ng hustisya. Muntanga ang putik. Gago, mukhang tanga ka. Hoy, hindi ka nakakatuwa.
Mukha kang alam mo yun, yung tingnan mo lahat ng nasa likod magkakamukha, oh. Sana si model, ba't ang daming kamukha ni model? Gago! No, mamukha siya ni Mark Gamboa. Munta nga yun, tingnan mo. Kasalanan niyo sa taong bayan. Munta nga ang gago. Isa lang po akong biktima. Biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila. Ang madugo at peking war on drugs. Wow, peke. O, eto alam nyo pwedeng kasuhan dito si makukulong ka na naman, kakalaya mo lang eh. Sinabihan mo ng peke, yung war on drug, naku, paktay ka na naman niya pag nakaupo ang Duterte, balik, kulungan ka na naman, dilima ako tayo. Gago! Peke daw yung war on drug, kaso again. Kaso again, dilima, kakalaya mo lang eh. Ikaw talaga, wala kang gusto mo talaga pabalik-balik dun, ha? Gago! Kakalaya mo lang eh. Tapos gusto mo na, ay, Ginab, shoutout sa'yo. Napanood ko yung mga upload mo, ha? Tanginan to, kakalaya mo pa lang. Gusto mo na naman bumalik. Yari na naman to, ay. Kaso na naman yan. Ikaw, may kaso yun, ha? Sinabihan mong peke, yung ginawa ng administrasyon noon. Oo, kaso yun. Baka yan na yung, baka hindi ka na makakalabas dyan. Ay. Kaya tayo lang, balik na naman to. Wala ka kasawa-sawa. Siguro may jowa ka dun. May jowa. Ano na ba si Jonel? Ha? Kaya tayo na wala kasawa-sawa, ha? Yan ang matapang na mensahe kahapon ni dating Senator Laila De Lima na ngayon ganap ng malaya matapos ipawalang bisa ang 3 drug cases na isinampa sa kanya noong Administrasyong Duterte. Ngayon naman, iimbitahan siya ng House Committee on Human Rights para maging resource person. Posibleng muling makaharap ni De Lima sa komite si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung dadalo sila sa pagdinig. Balak kasi ng komite na imbitahan sina Digong at dating PNP chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa. Kailangan daw marinig ang Wait lang. Jay, anong favorite Chinese food mo, Jay? Para pakainin kita pagpunta mo dito. Ma'am, samahan niyo sa akin, ma'am. Ma'am, grabe kayo. Ma'am Irish, Pahardo, magpantay. Grabe kayo, samahan niyo sa akin. Gago! Grabe kayo. Grabe kayo, ma'am, samahan niyo. Grabe naman, ma'am. Pinaalala niyo pa talaga, ma'am. Ma'am Irish, ang sama mo, Ma'am Irish. Wala kang konsensya. Gago! Sinabi ko na sa live ko, hindi ako makakasama kasi July 3 pa yung passport ko. Nakakalimutan ko na eh. Pinaalala nyo na naman. Gago! Samahan nyo, ma'am. Wala kayong puso. Nakalimutan ko na eh. Hindi ko na naalala na hindi ako makakasama kasi July 3 pa yung passport ko. Tapos pinaalala nyo. Ang samahan nyo, ma'am. Ipapabalod ko sa DDS kay Boss Dada. Matakaw yun, hindi na makakarating sa akin. Kung samahan nyo, ma'am, grabe kayo. Hindi ko na naaalala yun eh. Tapos pinaalala nyo na naman. Ma'am, July 3 na lang, July 3 ko pa makukuha yung passport ko. July 1 naalis na sila. 'Di ba? So kawawa ako, ma'am. Tapos nakakalimutan ko na, nakakangiti na ako ng maayos. Bigla niyo pinaalala sa akin. Gago! Ang sama niyo, wala kayong damdamin.
Naku, paborito niyan, ma'am. Hindi makakarating sa akin, baka buto na lang. Kalimutan ko na eh. Tinanggap ko na, nag-move on na ako eh. Sabay pinaalala niyo ulit. Baby J, birthday ko yung July 3. Kita mo, pinaalala ulit sa akin, oh. Sa Dubai, J, na lang, boss. Pakainin kita ng Arabic food. Ay, masarap daw yan, ha. Wala naman, ilibre niyo ko pa masahe. Oo, punta ako dyan. Oh, tinatulungan lang sila PRD. Ano daw? Ay, sorry, late ako sa live mo. Di ko narinig na. Nung nakaraan ko pa nga, kahapon ko pa sinabi. Pinaalala nyo na naman eh. Okay na eh. Mag-Gcash kayo. Charot. Gago! Sabihin mo na lang kasi, Sir J, na nag-diet na ako, ma'am. Hindi, kapag Chinese food, wala akong alam dyan, ma'am. Purong Pinoy food lang ako. Kasi hindi naman po ako Hindi, ito totoo. Hindi sa power effect. Hindi naman tayo katulad na ibang vlogger dyan. Ano? Oh, yan o. Si Boy Gcash, oh. Biglang nagsilabasan sila, oh. Oh, ha? Oh, naglabasan yung mga basher ko. Oh. Gago! Oh, tangin na, asarin ko pangalali. Ito yung Gcash ko sa mga... Hindi kasi maraming magbibigay sa akin ng pasalubong pag nasa Hong Kong na ako. So ngayon, hindi ako makakarating. Ito yung Gcash ko, 0961-924-9686. Ang name, Charlie J. Ambuano. Putangin na, maingit kayo lalo. Oh. Umasar kayo, dali! O, ipin pa natin. Pin. O, pin. Ayan, nakapin na, ha? Boy Gcash. Oh, galit na naman sila. Galit na naman sila. Sa'yo, hindi niyo ako kaya. Iyak lang kayo sa akin, promise. Iiyak lang talaga kayo. Okay, mabalik na tayo dito. Panig nila, lalo't matindi ang mga testimonya ng mga biktima ng madugong Duterte drug war. Because of the gravity of the testimonies of these victims, they should face these people and hear the complaints. Perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Sa pagdinig kanina Na naman luha. Talagang ano, no? Lagyan natin ng background para maganda, talagang nakakaiyak. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Sa pagdinig kanina, narinig ang kwento ng mga kaanak ng mga pinatay sa drug war. Kabilang dyan si Melly Fernandez na taga-Bagong Silang Caloocan. Ayan. Namatay Ayan, o, kita nyo. Guys, dito walang blurred. Kitang-kita si Nalay dito. Nasa likod na ni Castro yan. Naka-uniform. yan ng anak at asawa noong 2016. Parang kahapon lang daw sa kanyang alaala kung paano sumalakay ang mga armadong lalaki sa loob ng kanilang bahay saka pinaulanan ng bala ang kanyang mag-ama. Kahit ilang taon na ngayon pero masakit sa dibdib. Hindi ito pero biro kasi baka sabihin na iba dyan, grabe ka naman Jay, namatayan sila kaya sila ganyan. Oo, nandun na tayo pero isipin din natin kaya namatay sila. Baka mamaya pusher talaga. Baka mamaya addict, ganun. Oh. At ang masakit pa nito, baka mamaya hindi talaga dahil sa war on drugs kaya sila pinagbabaril. Yun yung masaklap. Daw siya pa, wala siyang kasalanan, matino siyang tao.
Yun ang salita ng anak ko. Mula 2016 hanggang ngayon, tila nakikipagpatintero si Melly sa hustisya at bangungot ng nangyari. Ang pinagtataka ko, paano kaya nakilala to nila Franz Castro, nila Brosas, nila De Lima. No, yun ang pinagtataka ko. Paano kaya nila nakilala to? Paano kaya nila nalaman na mga biktima ng war on drug di umano ito? Yun no, silang dalawa. Anak ng titing. Baby J, ang apelido mo na Baliktad. Baliktad ba? Wait lang, check ko nga. Ambuan. Tama naman Charlie J. Ambuan. Di ba? Tama naman eh. Ambuan nga. Ambuan nandito Ambuan. Tama naman. Baka yung basa nyo lang po mali. Pag lumuha another 5,000, grabe. Galante ka talaga, ma'am, Bigyan ng 5,000 yan. Uy, grabe kayo. Talaga si Ma'am AJ Warriors, Grabe talaga to. Check mo bukas ang Gcash mo, Jay. Mag-tap ako nga. Wow! Ay, nako, kawawa na naman yung mga... kawawa na naman yung mga dito. Ipapa-Gcash na daw ni Madam yung ibibigay niyang pangkain sa akin. Naku, marami iyak ng mga dramateros dito ngayon. Naku po. Hit ng grupo ng mga abogadong tumutulong sa mga pamilya ng biktima, si dating Pangulong Duterte ang pinaka-responsable sa mga nangyaring patayan sa kanyang administrasyon. We have on record until 2022, you have the president saying that he was responsible for this Ang killing. tanong, naintindihan kaya nila nanay yan? English ka ng English daw, wala silang naintindihan. He's taking Kahit ako, wala. all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed where he says that his only crime is extrajudicial killings. Yes. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Palakpakan! Grabe, Ang tindi Ay, Miss Marilyn the Scorpion Queen, shoutout po ma'am, shoutout madam. Grabe, lupit talaga ng ngayon. Wala naguluntang sila kung sinabi ni BP Sara Kaya lahat na lang talagang eto na. Ano to? Panoorin nga natin to. Marahil isa po kayo sa mga nagulat sa anunsyo ni VP Sara Duterte na 3 Duterte ang nagbabalak tumakbo sa pagkasenador sa Ano pakialam mo? Edwin daw. Ba't ka nagulat? Nagulat ka okay nabahan ka? Ano ba talaga? Puta na, ito na Senate Political Dynasty. Bakit noon hindi nyo sinisita ang dynasty? Andyan ang Cayetano, andyan ang Tulfo, andyan ang Bilyar, magnanay pa. Ba't hindi nyo sinisita? Yung magpinsan, si Romualdez at Marcos. Eto intindihin po natin ng media. Baka lang. Or kami ay nagtatanong na baka katulad na rin kayo ng mga tansu vlogger na di-script na rin. Full dynasty na sila ngayon, Ang tagal-tagal nang may political dynasty sa gobyerno, ngayon lang kayo natauhan, mga nayupak kayo. Research natin eto re-research natin, buta na talagang inaano nyo ang katalinuhan ko Tagalog. Mga magkakamag-anak sa politiko. Noon at ngayon. Putang na, Tagalog to, guys. Eto magkakamag-anak. Putang ina, ang dami pala nito. Ito, dynasty, ang dami din,
Ang dami din guys. Ang dami nito. Sino to? Ay, ito pala. Pinoy ano to? Pinoy. Noon pa pala. Ay, tamo. Kaya naman pala kayo galit sa Dynasty. Kaya naman pala kayo galit sa Dynasty. Ito, kitang-kita dito. Naku po, kaya naman pala. Kaya naman pala galit sa Dynasty. Oh. Alam mo, 3 mukha lang nandito. Tangina, ang dami. Kaya naman pala galit sa Dynasty. Kasi sila din pala noon pa. Ay, naku po. Oh. Dito, Marcos. Oh, ito, pati sila Marcos nandito, tapos yung mga Dilawan nandito. Tapos ang malupit, yung 2 Estrada. Ayot na yan. Oh, di ko na, utan na, naglo-loading na yung video natin. Loading, guys. Ay, naku. Okay, tuloy na lang natin. 2025 elections. Yan po sina dating Pangulong Duterte at ang ngayong Congressman Paulo Duterte at ang ngayon Mayor ng Davao City na si Baste Duterte. Sa totoo lang, malaki po ang chance nila makapasok sa Magic 12 sa 2025. Gagi, mga kabado na sila. Hindi na alam ko anong gagawin. Pati media, kinakabahan na. Lalo't ang taas ng mga Duterte brand sa mga ratings. Sa Octo survey ng Gagano na si Edling daw, Akala mo yung zombie sa sa train to Busan tignan nyo tignan nyo yung ulo ni Edling daw. Gumaganyan na, akala mo yung zombie sa train to Busan, yung gumaganyan-ganyan, Duterte at ang ngayon Mayor ng Davao City na si Baste Duterte. Sa totoo lang, malaki po ang chance nila makapasok sa Magic 12 sa 2025. Lalo't ang taas ng mga Duterte brand sa mga ratings. Sa Octo survey ng nakarang Abril, 31% ng mga Filipino adults ang sumusuporta kay Marcos, pero 20% pa rin ang sumusuporta sa... Kabado na! Anong nangyari? Ba't na kayo kinakabahan? Nagiging zombie ka na, Edling daw, hindi. Ito yung pinagtataka ko. Speaking of political dynasty, ito, eto ano to? Ano tong mga to? Yan Ayan utangin na magkapatid. Eto magkapatid din. Tapos may pinsan pa. Ito naman magkakapatid, magpipinsan din. Dilawan. Sila dinastiyang political sa Pilipinas. Kapansin-pansin na monopolyo ng ilang pamilya sa politika ng bansa, silang nakakatakbo sa eleksyon. Noon pa man may political dynasty na. So bakit ngayon sila nagngangawa? Haba-haba niya, nagmumulasay ilang pamilya lamang. Sila nakakatakbo sa halalan ay sila ring magtagal ng may kapangyarihan sa pamumulitika at sa kapangyarihang pang-ekonomiya. Yan sila Diba? Ito magkapatid. Yung Cayetano, hindi ko naman sa inanuho sila, Cayetano magkapatid. Yung Tulfo malapit na rin. Tutusin dyan na nga. Lalong-lalo na, presidente at senator. Ito lang pinagtataka ko. Sita kayo ng sita sa mga Duterte na may ganito, dynasty na to. Bakit si Amy Marcos? Kahit na magkalaban yung dalawa na magkapatid pa rin yan. Ang masama pa, may pinsan pa silang house speaker. Ang masama pa niyan, presidente pa yung isang kapatid. Tapos senator. So anong masama doon? Kung ginawa nga ng administrasyong Marcos, hindi pwede rin gawin ng administrasyong Duterte yan, di ba? Tumpak, di ba? Alas 12 na palang, ingay ko, sorry. Nawiwili ako dito sa mga hayop na to ang dami. Yung nanay pa. Si Mark Villar, si Cynthia Villar. Anong mayroon? Congressman si Sandro, yun pa. Gago! Diba?
Anak ng tingin, ano, noon pa man, sa tatay pa lang ni Marcos, meron na. Oh, ngayon kay Erap, sa mga dilawan, meron din. Kaya bakit parang takot na takot kayo? Anak ng weting naman, oh. Anak ng weting naman yung pinaggagawa nyo, eh. Mas masahol ngayon. Puta na, presidente na yung kapatid, presidente, senador yung ate, tapos yung pinsan, house speaker, napiling prime minister. Gago! Huwag nyo sabihin na nagkakamali kami. Ay hindi. Ito pala yung ibig nilang sabihin. Dahil si Romualdez talaga ang presidente. Gago! Kaya okay lang, walang big deal sa kanila. Hindi, si Romualdez naman talaga yung presidente. Si Marcos, substitute lang yan, no? Diba? Gago! Ganun ba? Puta na, kapag sa Marcos, okay lang. Pag sa Duterte, hindi pwede. Political dynasty itong mga inayupang mga ulol. Tigil-tigilan nyo nga kami ng mga kabaliwan nyo. Putang ina. Anong tingin nyo dun sa ano? Anong tingin nyo dun sa kay Marcos, kay Amy Marcos, saka kay Bongbong Marcos, saka kay Martin Romualdez? Magkakamag-anak yan. Mas ano yun? Diba? Mas grabe yun kasi mismo ngayon talaga nangyari. Eto, sinabi pa lang. Maaaring mangyari to, maaaring hindi rin mangyayari. Natatakbo. No? Pero yung mananalo, mangyayari yun. Pero yung tatakbo, hindi pa natin sure. Hindi pa 100% na sure. Diba? Tapos ngayon kinakabahan na kayo. Tapos may anak pa nga sila eh. Congressman, si Sandro. Baka yung jowa ni Sandro may sorry. Gago! Nadudulas ako eh. Ano kasi itong mga hayop na to? Sa pamilya Duterte. Yun lang, kung sakaling makapasok sila ang pinakamalaking pamilyang sabay-sabay uupo sa Senado. At isa pa, narami lalo ang mga pamilyang nasa Senado. Ngayon kasi may 3 ng pares ng magkakapatid o mag-ina sa ating Senado. Diyan po. Dahil na pala niyan eh, ba't hindi nyo nire-report yan? Bakit nung katangahan talaga? Si Jingo Estrada at si JB Ejercito Wait lang, parang may kulang. Bakit wala si Amy Marcos tsaka si Bongbong? Bakit naman ganon, TV5? Bakit kulang naman yung nandyan sa ano nyo? Magdi-discuss na nga lang kayo, kulang pa. Asan si Amy Marcos? Asan si BBM dyan? Asan si Tamba? Manatili sa Senado hanggang 28. Pero antayin natin, baka sabihin naman. 28. Meron din si Alan Peter Cayetano na uupo hanggang 2028 at si Pia Cayetano na kailangan muling tumakbo for re-election sa 2025. At si Mark Villar hanggang 2028 at ang kanyang nanay na si Cynthia na gagraduate na sa 2025. Graduate na? Yun, sa mga linyahan mo, Edlinggaw. Pero may mga ugong na maaaring tumakbo ang anak ni Cynthia na si Camille Villar sa Senado sa susunod na taon. Wala pa pong konfirmasyon dyan. Kung sakaling matuloy yan, 4 na pamilya na po ang maluluklok sa... Wait lang! Ay bagay, ang usapan pala dito ay okay, ganun pala. Ang usapan pala dito, Senator. So, ibig sabihin, walang magiging question kapag rumekta na sa 2025. Kaso, kung maaari lang siguro, no, kung pwedeng i-adjust yung 2028, yung presidential election ay maging 2025. So wala palang problema kung sakali halimbawa lang naman, walang magiging problema kung sakaling si Baste tumakbo ng presidente at si Tatay Digong at si Pulong ay maging senator. So hindi pala big deal yun, no? Kasi ganun yung kay ganun yung kay Amy Marcos, ganun yung kay Romualdez at kay BBM. Okay. Ganun pala dapat. Kailangan pala rekta presidente na si Baste, no? Okay. Ating Senado. Bale, 9 na sila sa 24 na senador. Sa totoo lang, matagal na pong issue yung dinastiya. Pero lalong bibigyan ito ng buhay ang kasabihan. Lalong bibigyan ito ng buhay dahil Duterte na sila.
dahil Duterte na ang tatakbo. Bibigyan ito ng buhay. Sa totoo lang, matagal na po itong issue na to, pero mas lalo pa natin bibigyan ng buhay dahil mga Duterte na ang tatakbo. At wala tayong pakialam, hindi natin karapatan, wala tayong karapatan na sitahin ang dinastiya ng mga Marcos dahil mawawalan kami ng prangkisa. O diba, totoo? Walang kasi kami ng prangkisa. Kapag sinita namin ang dinastiya ng Marcos, kawawa kami. Kaya pinupuntirya lang namin ng Duterte. Gago! Putangin na nyo. Ayun. Ang lupit nyo. Ang lulupit nyo, no? Ang lupit no? Na dito po sa Pilipinas, hindi po partido ang nagdidikta ng political agenda, kundi mga pamilya. Wala pa rin kasing batas laban sa political dynasties na hinihingi ng 1987. So ibig sabihin, magtatatag ang Malacanang ngayon about sa dynasty. Ay, so paano yan? Yung mga nakaupo na. Ibig sabihin, pababain na rin si BBM, ganon. Institution. Isa pang bagay, kung sakali lamang na makapasok ang tatlong Duterte sa Senado, malaki ang posibilidad na makuha nila ang majority ng chamber. Niyan kasi ang kanilang mga matalik na kakape na si Bongo, si Bato de la Rosa, at si Francis. Wait lang, ba't kayo natatakot? Ako dito lang ako kay Senator Bongo, sure win, iboboto ko yan. Senator Bato, iboboto ko yan. Senator Robin, boboto ko pa rin yan. Pero itong si Tolentino, siguro tulog na lang muna ako. Gago! Si Tolentino na kailangan tumakbo muli for re-election sa 2025. At si Robin Padilla ng termino ay hanggang 2028. 7 na po agad sila. Pero meron pa silang 5 malinaw na kaalyado sa politika sa Senado. Bakit hindi? Wait lang, wala si Marcos. Walang ganyan, Edlinggaw. Dapat sa tama lang tayo, walang nanteting. Bakit wala si Marcos dyan sa mo? Bakit wala dyan? Ano ba naman? May nawiwindang na rito, guys. No to pro China and Pogo. No to okay. So kami din no to pulburon din kami. At no to pro America din kami. Ayaw namin yung sip-sipitlog sa aputing tao. Di pa reelectionist, kaya dyan pa yan hanggang 28 si Robin. Kaya nga. Nga pala si Robin. Tama nga. Ba't binalita ni Edlinggaw yun? Edlinggaw, baka nape-fake news ka. Hindi ka ata nag-research. Di ba sinabi ni Edlinggaw na ayoko na ibalik yung video. Di ba sinabi ni Edlinggaw na gagraduate na daw? Kaya nga, nagkagulo-gulo yung media Nariyan po si Amy Marcos. Kasalanan ko ni Bibi Sara. Na mas nakalinya kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte. Nariyan din ang magkapatid na Alan at Pia Cayetano. Si Alan Peter ay dating running mate ni Duterte at dating foreign secretary niya. At si Mark at kung sakali si Camille Villar na supporter ng pamilya Duterte. Si Mark po ay dating public works secretary ni Duterte. At si Cynthia, malaki raw ang kontribusyon sa kampanya ni Duterte noong 2016. Malaki daw. Kung sakaling report mo, hindi ka pala sigurado. 12 na po sila o kalahati na ng Senado. Kailangan na lamang po ng isa pang boto at meron po silang majority sa Senado. Ay, bakit kayo nagkaganyan?